good morning. Mga kadipid, mga guro at mga kahardin. So, ngayong umaga po, muling nagbabalik ang inyong hardinirong guro para po mag-share sa inyo ng mga karagdagang kaalaman tungkol po sa paghalamanan, lalo na po yung pagtatanim ng pipino. So, ngayong umaga po, so antabayan nyo po ako para po ipakita ko sa inyo yung aking pipino plantation. Ito po ay nasa 29 days kasi tinanim natin ito ay noong July 24. So at ngayon ay 29 days na po siya. So po ng vacation, ito yung aking pinagkaabalahan para po hindi masayang yung ating mga sabi natin bakanting oras. So gagawin po natin produktibo ang ating bawat bakanting oras para po tayo nang i-harvest pagdating ng panahon. Sabi nga, pag may tinanim, may aanihin. So, mga kadipid, mga kaguro at mga kaardin, so samahan niyo po ako sa, sabi natin, isang panibagong pagtuklas ng mga kaalaman tungkol po sa paghahalamanan, lalo na po yung pagtatanim ng pipino. Okay po, so bago yan, shoutout muna dyan sa lahat ng ating mga kadipid, mga guro at mga kahardin, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers. So muling po nagbabalik ang inyong hardinirong guro. So para po magbigay sa inyo ng mga karagdagang kaalaman tungkol po sa pagsasaka at paghahalamanan. Tandaan po natin na ngayon sa panahon ng pandemya, so ang magsasaka po ang bida. Okay po, so gaya ng nasabi ko, ito ay nasa 29 days at bukas po ay isang buwan na po siya. So makikita po naman natin ang uniformity ng aking mga pananim. So talagang napakataba ng aking pipino. So maging produktibo simula sa pagpupunla, kinakailangan po binibigyan po natin ng tamang atensyon yung ating mga halaman. So para po makuha natin yung uniformity ng growth ng ating mga pananim. So tandaan po natin na sa pag-aalaga ng pipino, kinakailangan meron po tayo ng tamang cultural practices na apply po sa ating mga taniman. Okay po, simula sa paghahanda ng lupa, so kinakailangan lagyan po natin ito ng mga organikong pataba at syempre i-check natin regularly yung ating mga taniman para po ma-check natin whether ito ay inaatake na ng mga insekto o kaya masyadong marami na po ang damo. At siyempre, araw-araw po natin silang didiligan at i-apply natin yung mga karapat-dapat na fertilizer na para po tumaba yung ating mga pananim. So ngayon po, sa araw na ito, yung ating paksa po ay cultural management. So titingnan po natin yung mga pangangailangan ng ating mga pipinong pananim. Okay po. Ngayon po, nagsisimula ng mamulaklak ang ating mga pipino. Okay po. So kinakailangan masusing pag-aalaga at sabi natin nga talagang dapat proper supervision o close supervision sa ating mga pananim sapagkat po pag ito ay inatake ng insekto, malaking kawalan po sa ating bilang isang magsasaka. Kaya regular checking of our plant ang gagawin natin. So ngayon po, titingnan na magsisimula tayo ngayon sa pagsikap ng ating mga pananim kung ito ay inaatake na ng insekto. Tara, samahan nyo ako. So, ngayon po, nakita ko na po yung sabi natin insekto na umatake sa ating pananim. Ito po yung tinatawag natin na ladybug. Okay, makikita po natin, meron na po ng ladybug na umatake sa ating mga pananim. So, huwag po natin hayaan na dumami yung ladybug sa ating mga taniman sapagkat po ito sa mga destructive fish na kumakain ng dahon ng ating mga pananim. Tandaan po natin, malaki po ang nagagawa ng dahon para po maging produktibo ang ating mga taniman sapagkat po dito sa dahon linuluto yung pagkain ng ating mga halaman. Po. So kung masira yung mga dahon ng ating mga halaman, bababa din yung productivity ng ating mga pananim. At minsan yung ibang insekto ay nagdadala ng virus na maglilipat-lipat sa iba't ibang uri ng ating pananim. So kaya mababawasan po yung ating production. So ang gagawin natin po, hanggat maaari, huwag tayong mag-spray ng mga chemicals. So yung mga ganitong uri ng insekto, so kakatayin natin. So yan. So kakatayin lang natin sa pamamagitan ng
seal. Yun po. So, sige, pupunta po tayo. Ililibot muna natin yung buong plantation ng pipino para ma-check po natin sa insect damage and attack. Ito po, lumilipad na yung butterfly. Ayun. Meron ng butterfly na lumilipad-lipad. So, ibig po sabihin, organiko po yung ating gina-apply na approach dito sa ating garden. So, kasi hindi po pupunta dito yung mga butterfly sa ating garden kung ito ay exposed na chemical. Okay po? So, yan. Okay, so yan. So, mayroon tayo ng butterfly visitor ngayon. So, napakaganda po tingnan sa isang garden na marami pa po ng butterfly. Okay po. So, kung mapapansin po natin, nakakuha tayo ng 6 na piraso ng ladybug. So, yun po. So, ibig sabihin, minor or slight damage pa lang yung kanilang nagagawa sa ating mga taniman. So, maghahanap ulit tayo ng ibang insekto. Titingnan po natin kasi meron dito ng mga damage na medyo halos mauubos yung dahon ng ating pananim. Tingnan po natin yung likuran ng mga dahon ng ating pananim sapagkat po dito nagsisimula yung damage at dito din nangingitlog yung mga insekto. So far, wala pa naman tayong nakikita na sabi natin mga itlog ng insekto sa likod ng dahon ng ating mga pananim. So, ayun po, tutuloy tayo sa pangalawang management na kinakailangan natin gawin during checking up of our garden. So, siyempre, titingnan po natin yung mga competitors ng ating halaman, yung mga kompetensya po nila when it comes to finding nourishment coming from underground. So, dapat sa isang garden ay malinis. So, titingnan po natin. So, dito po sa ating po trellis na made out from cyclone wire. So, makikita po natin na ang dami ng mga bagong weeds na sabi natin nagsisimulang makipagkompetensya sa ating mga pananim. So, kinakailangan po tanggalin natin ito para po malaya po na maka-branch out, makagala yung mga bagong, sabi natin, sanga ng ating mga pananim na pipino. Yun po. So, tatanggalin po natin. Kailangan po malinis ang kapaligiran ng ating mga plantation para po hindi pamahayan ng mga insekto na mag-aatake sa ating mga pananim. Yun po. Then, gaya ng nasabi ko, so kinakailangan i-practice din natin yung tinatawag natin na training sa ating mga halaman. So, paano po ba ginagawa yung training? So, ang training ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-assist ng mga branches para po sila ay para po sila ay makaakyat. Okay, yun po. So, ang tawag po doon ay training. So, ititrain po natin yung ating mga pananim na sabi natin, makaakyat. Okay. So, i-guide natin sila para makaakyat sa kanilang trellises. Yan po. So, yes, yung tatawag naman natin na training, pagtanggal ng mga secondary branches para po mabigyan natin ng daan at tumaba yung main vine ng ating mga pipino plant. Okay po. Gawin po natin makabuluhan at produktibo po ang ating mga bakanting oras. So, gaya po nito, so malapit na po mag 45 days kasi yung expectation ng pag-harvest ng bunga ng pipino ay magsisimula 45 days hanggang 60 days. So, ngayon nasa 30 days na tayo bukas. So, magwa 1 month na itong ating mga pipino. So, pagkatapos o pagkalipas ng 15 days, so magsisimula na po tayo mag-harvest. Kung mapapansin po ninyo, marami na po ng mga nagsisimulang o na namumuong bunga ang ating mga pipino sa ngayon. So, yun po. Ang susunod na gagawin po natin sa part ng cultural practices para po sa ating po pipino plantation ay siyempre
bibigyan po natin ng magandang trellises o pakapangan yung ating mga pipino plants. So tulad po nito, ginamit ko na to last year. So hanggang ngayon ay nananatili pa rin matibay at nagagamit po natin ng paulit-ulit. Ito po yung tatawag natin na E-type of trellis. So E-type po yung ginamit natin dito na forms of trellising sa ating pipino plantation. So yon, nabigay po natin yung pangangailangan ng ating mga pipino. So nagdadagdag lamang po tayo ng mga nylon. So yung pagtali po ng nylon ay left over right. Okay po, para magawa po natin itong mga additional po na sabi natin pakaputan ng ating mga pipino plant. Okay po, so kakumpetensya ng ating mga pipino. So ang susunod na tatalakayin natin ngayon, yung tinatawag natin na trimming at trimming. So yun po, so kinakailangan po sa pipino, i-trim po natin yung first 6 sprouted na mga branches. So yung mga maliliit na branches tulad nito po, tatanggalin po natin yung mga maliliit na mga branches. So at least 6 na newly sprouted branches, tatanggalin po natin yan para mabigyan po natin ng pagkakataon na lumaki yung kanyang vine. So yan po, para lumaki yung kanyang vine at para po magbigay po ng quality fruits. So malalaking produkto ng bunga. So kasi po pag pinadami natin yung kanilang mga branches, so papayat yung main vine. So magkakaroon na po ng competition sa distribution ng nourishment o pataba. So ibig sabihin po, so mangangayayat yung ating pananim at magbibigay ng maraming bunga ngunit maliliit. So iba na po yung quality. So yung pinag-uusapan natin dito sa pipino plantation ay kinakailangan makaroon tayo ng bunga na marami at saka of good quality, yung mga malalaki. Okay po? So, siyempre, yun pong kukultivate ng lupa. Okay, so dito na po tayo ngayon sa cultivation. So yung pagkukultivate po ng lupa, mahalaga yung regular cultivation sa ating pananim. So dito po, nagagawa natin yung nutrients available to plant. So ibig sabihin po yung mga kailangan na taba ng lupa na ibibigay po natin sa ating mga pananim. Yun po. So kasi yung ibang mga trace element ay masyadong nasa ilalim ng lupa. So magiging available lamang ito sa ating pananim kung i-cultivate natin yung lupa. So yun po. Regular po na cultivation po. So para po yung gamot o ugat ng ating pananim ay makagala. So it could easily branch out po para makahanap ng pagkain sa lupa. Tandaan po natin, sa panahon ng pandemya, hindi po problema ang humanap ng pira. Sa pamamagitan po ng pagsasaka, sigurado po nga meron na tayo ng magandang uri ng ehersisyo at meron pa tayo ng pagkakakitaan ng additional income tulad po nito. So yun po. So in-expect ko po na yung mga 3,000 to 5,000 makukuha ko po dito sa aking munting pipino plantation. Mga kadipid, mga kaguro at mga kahardin, yung pagsasaka po ay hindi gaya-gaya system lamang. So kinakailangan gawin po natin itong bilang isang pasyon. So ibig sabihin na kahiligan at gawin din natin itong isang habit na kasanayan. So ibig sabihin po, bawat aga at 4 o'clock nandito na po ako sa aking garden para po i-supervise po kung paano lumalago yung aking mga pananim dito sa aking halamanan. Yun po. So, dito po sa cultivation po, so ang nagagawa nito ay sabi natin hindi hindi agad-agad nag-evaporate yung tubig sa lupa. So ibig sabihin meron ng water retention kung i-cultivate po natin yung lupa. At siyempre po, during cultivation, nakokontrol na rin po natin yung pagdami ng mga damo
sa ating mga taniman. So tandaan po natin, yung damo ay isa din po sa mga sabi natin kalaban, kakumpetensya ng ating mga pananim sa pamamagitan po ng pagkuha ng pagkain, pag-occupy ng space, at maging yung sunlight. So kaya po mahalagang malinis po ang ating taniman. At syempre dapat walang mga damo sapagkat po yung damo ay nagsisilbi pong tirahan ng mga insekto para po atakihin yung ating mga pananim. So yan po. Patuloy po tayo. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, huwag kakalimutang magsulat ng comment sa ating comment section. At pwede din po kayo mag-request kung anong uri ng tema o topic ang itatampok natin para po sa ating next video. So, huwag pong mahihiya, isulat po yung inyong mga katanungan sa ating comment section para po sa susunod nating gagawing video. So, yun naman po ang itatampok natin. So, baka magtatanong kayo paano po magsisimula sa pag-aalaga ng mga seedling, simula sa paglilipat tanim hanggang po sa harvesting. Ibibigay po natin sa inyo yung tips kung paano po maging isang produktibong magsasaka sa panahon po ng pandemya. So, pandemic po ngayon, ang iba ay takot po na lumabas ng bahay. Pero ako ginagawa ko po na palaging nasa labas ng bahay sapagkat alam ko po dito sa aking pamligtas po ako sa anumang uri ng sabi natin microbio o virus kasi po ako na dito mag-isa. Okay po, yun. So, kaya kagandahan dito, nakakalanghap tayo ng isang preskong uri ng hangin na good for our lungs. So, kaya walang problema po. So, kahit na hindi tayo magsuot ng face mask dito sa farm, kasi ako lang naman dito po mag-isa. Okay po, so, ako nga pala yung inyong hardinirong guro. Ako po si George Rapsing na nagsasabing proud po ako maging guro sapagkat po naisishare ko po yung aking munting kaalaman sa aking mga mag-aaral at proud po ako maging magsasaka o isang hardinero sapagkat po dito po nakakagawa tayo ng isang produktibong sakahan at nakakagawa tayo ng mga masasarap at preskong uri ng pagkain para po sa ating pamilya at para po sa ating mga sabi natin kabarangay. Didiscuss na rin lang po natin bago tayo magtapos yung tungkol po sa fertilizer application. So, sa mga bago pa lang dyan, nagsisimula na magtanim. So, during the transplanting activity, wag natin kakalimutang lagyan po ng organikong pataba ang ating mga hukay o butas na paglalagyan natin po ng seedling. So, dito po sa aking farm, gumamit po tayo ng mix, chicken dung, cattle manure at saka yung vermicast. So, yan po yung unang inilagay natin during the transplanting activity. So, at after 2 weeks, nag-apply na rin po tayo ng additional foliar fertilizer. So, ginamit po natin ang fermented plant juice. Okay po, right after transplanting, nag-apply po tayo. 10 days after transplanting, nag-apply na po tayo ng fermented plant juice. Okay po, so tandaan po natin na yung ating pananim, matsisik po natin kung ano yung kanyang kailangan na ori ng pataba. Halimbawa po, yellowish yung dahon ng ating mga pananim, so mag-apply po tayo ng mga pataba na rich in nitrogen. So yun po para po lumago at magkaroon po ng birdi, luntiang birdi na kulay ang ating mga dahon. Yun po. So, at pag masyadong mataba na po yung ating pananim, so especially kung malapit na pong mamulaklak ang ating mga pananim, so i-apply na po natin dito yung mga fertilizer na rich in phosphorus at potassium. Sapagkat po ang potassium po siya yung responsible para po mabigyan ng maraming bulaklak at maraming bunga po ang ating mga halaman. So ngayon po, ito na po yung best time na mag-apply po tayo ng pea amino acid at saka fermented fruit juice para po sa ating pipino crop para po dumami yung kanyang bunga. So sa pamamagitan po ng paggamit ng organikong sabi natin additives or organikong supplement sa ating mga halaman, so makakaproduce po tayo ng isang prutas o bunga na magandang klase at maganda din po ang lasa. Yan po yung kagandahan ng mga sabi natin produktong likha mula sa organic na pataba.
So yan po. Yan po, malapit na po tayo magtapos sa umagang ito sapagkat po maya-maya lang po meron na po ako ng klase sa aking unang araw ng pasukan sa Aroroy Municipal College. At magtuturo po tayo tungkol po sa kalamang pang-agrikultura. So yun po. So maraming salamat po for watching at sa muli, ito yung inyong hardinerong guro na nagsasabing mag-aral pa at nang matuto. Huwag kakalimutang magbintur na po sa pagsasaka sapagkat ngayon sa panahon ng pandemya mga magsasaka kayo po ang bida. So ito po muli ang inyong hardinero nagsasabing see you again on my next video. So bye bye.